10 milyong deboto ang inaasahang makikiisa sa traslasyon ng itim na poong Nazareno. Ngayon pa lang, mahigpit na ang seguridad sa Quiapo Church. Pinaghahanda na rin ang mga ospital sa Maynila. May tips naman ang isang eksperto sakaling magkagulo sa gitna ng prosesyon. Wag naman po sana, ano ho? May report si Susan Enriquez. 15 anyos lang si Adrian, pero matindi raw ang kanyang debosyon sa poong Nazareno. Kaya sa Lunes, isa siya sa mga papasan sa poon. Nung simula po nung naging mamasan ako, inakyat po muna ako ng papa ko sa Andas po. Tapos simula nung mga 14 years old, 15 years old, naglubid na po kami. Sabay-sabay po kami lahat. Gayun din ang kaedad niyang si Ivan, anak ni Renato Gurion na inatake sa puso at namatay habang nagbubuhat sa pista ng Nazareno. 2 taon na ang nakalilipas. Ang pagbuhat ni Ivan sa poon sa araw ng pista, iaalay rin daw niya sa kanyang ama. Bilang pangako po sa kanya na pagpapatuloy ko po yung pananampalataya niya sa Poong Jesus Nazareno. Na maging Iyos del Nazareno. Yun po, tutulungan ko po yung mga ibang tao na pumapasan. Ang payo naman sa kanila ng isang retirado ng pumapasan sa poon, yung nakikita niyong umaandar na ang andas, sabayan niyo ng pagdarasal. may paalala rin ng simbahan sa mga deboto. Hindi kinakailangan akyatin. Kasi yung iba po parang nagkakaroon ng pagalingan, countdown eh. Pang ilang akyat mo na, pang ilang hawak mo na, tapos papahinga lang ng konti, babalik na naman. So, yung ganun po mga bagay na kailangan malinaw sa atin. Ngayon pa lang umaapaw na ang mga deboto sa Quiapo Church. Sa mismong araw ng traslasyon sa Lunes, inaasahang 10 milyong deboto ang sasama. Kaya isa sa mga pinaghahandaan ang posibleng pagkakaroon ng stampede. Kaya paalala ng mga otoridad, huwag na sumama sa prosesyon ang mga wala sa kondisyon ang katawan. Usually ang gumagawa niyan yung mga talagang mga deboto na talaga, yung talagang closely devoted dun sa kanilang ginagawa. But ilang taon na nilang ginagawa. But we are not advising everyone to do, anyone to do that, because once you are at the center, mahihirapan ka talagang lumabas doon if anything happens. Sakali magkagulo at naipit sa mga tao, dapat daw palaparin ang balikat at patigasin ang braso. Nakakatulong daw ito para maging matatag ang buong katawan. Sumunod at huwag salungatin ang galaw ng mga tao. Iwasan din ang pagtakbo. Mas mabilis tumumba yung tumatakbo kaysa doon sa naglalakad ng marahan. Ang mga sasama sa prosesyon, hindi dapat magsuot ng alahas at hanggat maaari, komportableng t-shirt, jogging pants at rubber shoes ang isuot. Ang maong ay mabigat kasi sa katawan eh. Kaya mas piniprefer ko ang jogging pants. Pero hindi ko i-recommenda na naka-short ka. Dahil yung mga pwedeng pagkadapa, magasgasan ka dyan. Ipinag-utos na ng Department of Health ang pagtataas ng Code White sa mga ospital na daraanan ng traslasyon. Ito'y para sa posibleng maranasang medical emergency sa prosesyon. Huwag naman sana, kung meron mong panganib sa kalusugan po nila, may mapupuntahang ospital. Bukod pa doon sa mga medical teams na inilunsad na ng Department of Health at ng iba pang organisasyon katulad ng Philippine Red Cross. Para din masigurong magiging payapa ang pista, nakabantay na ngayon pa lang ang mga pulis at sundalo. Nililinis na rin ang mga kalsadang dadaanan ng prosesyon. Kanina, halos 30 kotse, tricycle at jeep ang nato ng Manila Traffic and Parking Bureau sa clearing operations. May mga driver namang pinagbigyan. Pero ilan sa kanila, iniikot lang ang sasakyan sa kabilang kalsada at muling inabutan ng clearing team. Bukod sa mga sasakyang di nakapark ng maayos, problema rin ang mga sari-sari store at karinderya sa mga bangketa. Tumabi naman sila ng sabihan ng clearing team. Pero pag alis ng mga ito, nagsibalikan din ang mga pinatabi. Pati mga tricycle na pinaalis, standby ulit sa gilid ng kalsada. Kaya nga po kailangan, after namin na daanan ito, babalikan po namin to hanggang bago mag-Monday. Kailangan po clear po yung ruta. Ang mga tindera, aalis naman daw sa araw ng pista. Yun nga lang, Pagkatapos ng pista, ibig sabihin, ibabalik nyo rin dito. Opo. Bakit? Kasi dito po talaga yung pwesto namin eh. Okay lang naman daw po dito pero wag lang dyan sa may kalsada. Pinayagan naman po kami. Susan Enriquez, GMA News.